Isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Puriin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa patuloy na buhay at lakas na ibinibigay niya sa atin, sa magandang umaga na binigay niya sa atin. Let's bow our heads and pray. Father in heaven, good morning po. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay at lakas na ibinibigay niyo sa amin. Salamat, Lord, for sustaining us, for your protection, for all the blessings, Lord. Thank you because you never left us. As you have promised, Lord, that you will never leave us nor forsake us. We bless you and we worship you. We adore you, Lord. We believe na matatapos din, Panginoon, ang krisis na ito at makakapagsama-sama kami muli na magpuri sa iyo. Heavenly Father, speak to us as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Magbasa po tayo ngayon sa Luke chapter 20 verses 1 to 26. Sabi po dito, isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan kasama ang mga pinuno ng bayan. So, ang ginagawa ni Lord, yung usual na ginagawa niya, nagtuturo siya sa loob ng templo. Pinapahayag niya ang mabuting balita. Nandito na naman yung tatlong grupo ng mga tao na kontra sa kanya. Nilapitan siya ng mga ito, punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at yung mga pinuno ng bayan. Sa verse 2, sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" Kaya't nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si Juan. 7. Kaya't ang sagot na lamang nila ay hindi namin alam. Kung titingnan natin dito, itong tatlong ito, ang layunin lang naman nila, kaya nila tinatanong si Jesus, gusto nilang makahanap ng butas para siya mapatay. Wala silang magandang bagay na gustong malaman kay Jesus, kundi ang gusto lang nilang hanapin sa kanya ay pagkakamali o butas para siya ay mapapatay nila. Dito nakakalungkot isipin yung mga taong may kumbaga political mentality, hindi nila kayang manindigan. Halimbawa, pag sinabi nilang si Juan ay isang propeta o kaya naman galing nga sa Diyos, si Lord naman ang makakaharap nila kung galing sa Diyos. Bakit hindi ninyo pinaniwalaan si Juan? Kasi galit din sila kay Juan Hindi nila siya gusto. Kasi nga, ang pinapahayag ni Juan galing din sa Panginoon. Contradicting sa pinapahayag nila. Kung sasabihin naman nilang hindi isang propeta, hindi sila naniniwala na propeta, natatakot naman sila sa mga tao. Kasi naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta. Natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Pero sa totoo lang, yun talaga ang paniniwala nila, na si Juan ay hindi isang propeta. Pero hindi nila kayang manindigan sa kanilang paniniwala kasi takot sila sa mga tao. Ganun yung mga taong political o mahilig sa politics. Ang gusto lang nila
i-please ang mga tao para sa kanilang boto. Kahit na hindi sila tunay na naniniwala o hindi sila totoo sa kanilang sinasabi, ang gusto lang nila ay mabigyan ng kaluguran ng mga tao. Pero hindi ganoon eh. Tayo naman nananampalataya, kailangan tayong manindigan sa kung ano ang kalooban ng Diyos dahil yun ang tama. Makikita din natin dito na hindi sinagot ng Diyos o ng Panginoong Yesus yung kanilang tanong. Kasi di ba ang tanong nila kung ano ang karapatan mo na bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan at sino ang nagbigay sa ng karapatan. Hindi sinagot ni Lord yung tanong nila eh. Kasi alam ni Lord na yung tanong nila ay kumbaga malicious question. Hinahanapan lang nila si Lord ng butas. So ang ginawa ng Panginoon, He answered their question with a question na hindi nila masagot. Kung minsan, yun eh, maganda yung ganun eh. Instead na makipagtalo ka sa tao, sagutin mo yung kanyang tanong ng isa ring tanong. 'Di ba? Magandang yun, a good way to stop a debate. O kaya kung alam mo naman na ang tanong niya ay pilosopong tanong. 'Di ba? So tuloy natin. Nasa verse na tayo ng verse 8. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga ito. Napakahusay talaga ng Panginoon. Pray natin kay Lord na bigyan niya rin tayo ng wisdom to answer with wisdom sa mga tanong na walang saysay. Verse 9, nangaral muli siya sa mga tao at isinalaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya iyon sa mga katiwala at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa ubasan ang isa niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga katiwala ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siya muli ng isa pang alipin at ito rin ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Verse 12, nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at pinagtabo yan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa yata'y ang minamahal kong anak ang papuntahin ko. Tiyak na siya igagalang nila. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak ng may-ari ng ubasan, nag-usap-usap sila at sabi, ito ang tagapagmana, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Pupunta siya roon at papatayin ang mga katiwalang iyon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawa itong ipahintulot ng Diyos. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari na dakpin si Jesus sa oras ding iyon, sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng magandang pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao upang magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita at nang sa gayon, maisasakdal siya sa gobernador.
Yan yung kanilang style eh. At alam yan ng Panginoon. Magtatanong sila hindi dahil sa gusto nilang malaman, kundi magtatanong sila para makahanap ng butas upang siya ay maisakdal. Eventually, gusto talaga nila patayin si Lord. So, ano kaya ang tinutukoy ni Lord sa talinghagang ito? Maaaring ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung mga unang panahon, nagpadala ang Ama ng mga propeta para ipaalam sa kanila ang kalooban ng Diyos. Pero ano ginawa nila sa mga propeta? Hindi nila pinakinggan, kundi pinapatay pa nila. Ngayon naririto, ipinadala na ng Diyos ang kanyang anak. Pero anong gagawin nila? Ipapapatay nila si Jesus. Yung sinabi na yun ni Lord na talinghaga, talagang nangyari yun. Dahil ang mga ito mismo ang nag-udyok para si Jesus ay patayin. Nararamdaman din naman nila na sila patungkol sa kanila yung talinghagang yun. Tuloy natin. Sabi pa rito, sa 17, yung tinutukoy ni Lord na cornerstone, siya yun eh. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Itinakwil siya ng punong pari, ng mga pinuno, ng mga tagapagturo ng kautusan. Pero siya ang cornerstone na kailangan nila. Sabi sa 18, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Napakalakas ng batong ito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Mas mainam na ikaw ay bumagsak sa batong ito. You will be broken into pieces. Kesa ang batong ito ang bumagsak sa'yo, you will be destroyed. Talinghaga yun. Na ayaw pakinggan ng punong pari at ng mga pinuno ng mga oras na yun na nakikinig. So ang ginawa nila, tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari na dakpin si Jesus. Galit sila eh. Kumbaga parang inis talaga sila kay Jesus. Nung oras din na yun, talagang gusto na nilang hulihin. Pero alam natin na hindi pa kalooban ng Ama yun eh. Kahit na gusto pa nilang hulihin si Jesus, hindi magaganap yun. Hindi pa hihintulutan ng Ama. Okay? So nahalata nilang sila ang pinapatamaan ni Lord sa talinghagang iyon. Pero takot sila sa mga tao. Mga kapatid, hindi maganda yung takot ng mga punong na yun eh. Mga punong leaders. Hindi maganda, takot sila sa tao pero hindi sila takot sa Diyos. So ano ginawa nila? Sa verse 20, kaya't naghikayat o naghintay sila na magandang pagkakataon, sinuhulan nila ang ilang katao. Hanggang ngayon ganyan. May mga politician pa rin o mga pinuno na nanunuhol para lang magawa yung masamang gawa na gusto nilang gawin doon sa tao. Tuloy natin, verse 20. Kaya't naghintay sila ng magandang pagkakataon, sinuhulan nila ang ilang katao upang magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon, may sasakdal siya sa gobernador. Let's continue reading. Sa verse 21. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang balak, kaya't sinabi niya,
Iabot ninyo sa akin ang isang salaping pilak. Kanino ang larawan at ang pangalang nakatatak dito? Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita, at hindi sila nakaimik sa pagkagulat sa kanyang sagot. So doon kitang-kita natin no? May mga tanong na hindi itinanong dahil gustong malaman ang katotohanan. May mga tanong na itinatanong kasi gusto lamang na manira o di kaya manginis o di kaya maghanap ng butas upang mapahamak ang isang tao. Katulad ng ginawa nila sa Panginoong Jesus. Pero syempre, kitang-kita natin yung karunungan na ng mga sa pagsagot ng ating Panginoon, napakahusay. Panalangin din natin yan. Di ba sabi nga sa James, if any one of you lack wisdom, you should ask God. Humingi ka kay Lord ng wisdom at siya ay masaganang magbibigay sa iyo nito. Ngayon naman po dumako na tayo sa Joshua chapter 23. Tatapusin na po natin ito ngayon. Chapter 23 verse 1. Marami ng taon ang lumipas buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Okay, so maraming taon na lumipas. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at matanda na si Josue. So sa mga time na to, mahabang panahon na walang gera. Hindi na sila inaaway ng mga tao sa paligid. Wala nang patayan, kundi kapayapaan na. Kumbaga, nagsisimula na sila ng magandang buhay doon sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos. Kaya lang sa mga panahon na ito, matanda na si Josue. Kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at ang mga tagapangasiwa ng bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng mga bansang nasakop ko na. Gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. So meron pa silang sasakupin. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalayas sa mga bansang iyon pagdating nyo roon. Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon, gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-utos nito. So, nagbibili na si Joshua. Lagi niyang pinapaalala kung paanong pinapaalala sa kanya ni Yahweh yun. Pinapaalala din niya sa kanila na magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Verse 7. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil dyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating nyo. At wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Amen. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo tulad ng kanyang ipinangako. Wow! Biruin mo yun.
Isa ka lang pero kaya mong talunin ang 1,000 kaaway. Bakit? Hindi dahil sa magaling ka. Okay? Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa iyo. Napakaganda nun. Pagkasama mo ang Panginoon, wala kang talo. 'Di ba? Saan ka pa? Napakahalaga lamang talaga na ikaw ay maging tapat kay Yahweh. Verse 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Tandaan natin yan. Hanggang ngayon hindi nagbabago. Kailangan nating ibigin si Yahweh ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Hindi natin pwede makamit yung mga promises ni Lord kung hindi natin mamahalin ang Panginoon. Hindi konting pagmamahal, mamahalin natin siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Yun yung the greatest and the first commandment. Verse 12, kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. So take note, gusto ng Diyos na tayo ay maging tapat sa Kanya. Huwag natin siyang tatalikuran. Huwag tayong magkaroon ng malalim na friendship sa mga hindi mananampalataya. Huwag tayong makipag-asawa sa kanila o magkaroon ng mga business transactions. Kumbaga yung malalim na pagkakaunawaan, hindi dapat sa mga unbelievers binibigay yun eh. Kasi yon ang magiging bitag sa atin. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nais ng Panginoon ng isang mananampalataya ay makapangasawa ng hindi mananampalataya. Hindi kalooban ng Diyos yan kasi magiging bitag yan sa iyo. Mga kapatid, nakita ko na yan. Dati yung isang kabataang babae, naglilingkod kay Lord. Napakasigasig niya na mag-aral ng salita ng Diyos, humayo. Pero nakapangasawa siya ng unbeliever, nasaan na siya ngayon? Wala na. Napalayo na siya sa Panginoon. Bumalik siya sa dati niyang relihiyon. Bakit? Sinuway niya ang utos ng Diyos. Nag-asawa siya ng hindi mananampalataya at ito ang nag-akay sa kanya pabalik sa maling pananampalataya. Hanggang ngayon hindi nagbabago yung utos ng Panginoon. Huwag sanang suwayin yan ng mga single, mga binata at mga dalaga. Hindi kalooban ng Diyos na kayo ay makipag-isang dibdib sa isang taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. Verse 14, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Napakaganda nun, di ba? Sa lifetime ni Joshua, napatunayan niya yon. Kasi sa kanyang panahon at sa kanyang leadership, nasakop nila yung mga lupain. Nakarating sila, nasakop nila ang lupang pangako sa panahon ni Joshua. So, nakita nila na ang Diyos ay tapat. Kung ano yung pinangako ng Diyos, talagang ginawa niya. Pero tandaan din natin, yun nga ang laging balance eh. Hindi pwedeng gusto mo blessing pero ayaw mong sumunod. Hindi. Ang lahat ng pagpapalang yan ay naguugat sa pag-ibig mo sa Diyos. At yung pag-ibig mo sa Diyos, diyan naman naguugat ang iyong paglilingkod at pagsunod sa Kanya.
Napakahalaga niyan mga kapatid. Huwag nating kalilimutan, hindi nagbabago ang Panginoon. God is faithful. Pero gusto ng Diyos na mahalin mo siya ng una at higit sa lahat. Paglingkuran mo siya at sundin mo ang kanyang kalooban. Verse 15. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh. Maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Paparusahan niya kayo. Okay? Huwag natin isagad na puro blessing. Kahit sumusuway ka, hindi ganon. Kapag sumusuway ka, aanihin mo ang pagsuway na yan. Hindi malulugod ang Diyos. Sa chapter 24, ito na yung last verse or last chapter ng Joshua. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel. At sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay binigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya, ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamamagitan ng mga salot at pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno ay humingi ng tulong sa akin. At naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Binagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo. At matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang mga lupain. Nilabanan kayo ng haring ng Moab na si Balak na anak ni Zippor at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon. Sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Perizeo, Cananeo, Heteo, Girgeseo, Hivita at Jebuseo. Ngunit sila ay ibinigay ko sa inyong kapangyarihan, parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. So inyong mga blessing ni Lord sa kanila. Pinapaalala ng Panginoon yung kanilang history para makita nila yung pagtawag ng Diyos sa kanilang bayan. Kasi ang mga taong ito hindi na nila alam to eh. Kasi new generation na sila eh. Verse 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo. Ulitin natin, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Napakahalaga niyan. Sambahin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso at buong katapatan.
Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Ano daw ang gagawin sa mga Diyos-Diyosan? Alisin. Mga kapatid, hindi na dapat nakikita sa bahay natin ang mga Diyos-Diyosan. Kay Diyos-Diyosan man yan ng ancient civilization ng anong bansa o Diyos-Diyosan ng ating bansa. Hindi na dapat yan makita sa ating tahanan. Verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Napakaganda noon. Sana ganun din tayo. Hindi kapag nasa paligid ka ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sasamba ka na rin. Yung para bang kamilyon, nagbabago ka. Hindi. Kahit na nasa gitna ka pa ng mga taong pagano, manatili kang tapat sa Panginoon. Impluwensyahan mo ang mga pagano para makakilala sa Diyos. So dito nagkakaroon na sila ng pag-uusap, yung bayan ng Israel at si Josue. Pinapipili niya sila. Pero napakaganda ng pinili ni Joshua, di ba? Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Verse 16, sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humangho sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ang ganda ng sagot nila. Pero sana nga, yun talaga yung naganap. Verse 19, ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Take note of that. God is a jealous God. Huwag kang magmamahal ng katulad ng pagmamahal mo sa Diyos at ibibigay mo yung pagmamahal na yon sa tao o sa mga bagay. God is a jealous God. Halimbawa, mas minahal mo yung nililigawan mong babae kaysa sa Diyos. Yun na ang Diyos-Diyosan mo. Sa palagay mo, matutuwa ang Diyos? No. God is a jealous God. Dapat sa Kanya mo lang ibibigay yung pag-ibig na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong ikaw. Dapat kay Lord mo lang yun ibinibigay. Hindi sa ibang tao. Yung mga tao, pangalawa lang yan. Kay Lord dapat yung the highest love, the greatest love you can give. Pero dito nakikita ni Joshua, nasusuway sila Nakikita niya. Verse 20, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, kapopootan niya kayo at paparusahan. Hindi niya pangihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang mga sambahayan.
Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato at itinayo sa ilalim or sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa gulang na 110 taon. Inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Serah sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod kay Yahweh ang sambahayang Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipsyo. Ibinaon nila ito sa Shechem, sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem, sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibea. Ang bayang ibinigay sa anak niyang si Pinehas sa kaburulan ng Ephraim. So natapos ni Josue ang kanyang gampanin kasi nadala niya sila sa lupang pangako. Pero yun, yung paalala ni Josue, napakatindi nun. At meron silang saksi, yung bato. Yun yung pinaka-memorial na magpapaalala sa kanila at sa mga susunod na saling lahi. Yung bili na yun ni Joshua, tandaan natin mga kapatid. Kasi kahit hanggang ngayon, totoo yun eh. Maging tapat tayo sa Diyos. Mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Huwag kang makipag-asawa sa hindi mananampalataya. Huwag kang magkaroon ng malalim na pakikipagkaibigan sa hindi mananampalataya. Kasi yan ang hahatak sa'yo, papalayo sa Diyos. Huwag ka rin magkaroon ng ibang mga Diyos-Diyosan. Iisa lang si Yahweh. Ang Diyos-Diyosan ay tao o bagay o pangyayari na mamahalin mo ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At paglilingkuran mo. Ang pagmamahal, yung greatest kind of love, hindi binibigay sa tao yun eh. Yun ay una sa lahat ibinibigay sa Diyos. Yung pinakamataas. Hindi mo pwedeng ibigay din sa tao yung same kind of love na sa Diyos lang. Sa Kanya lang nararapat. So sana sundin mo ang Panginoon at siya lang ang iyong paglingkuran. At saka, kung meron ka pang mga tinatagong mga Diyos-Diyosan dyan, o nabili mo man sa museo, o nabili mo online, na sinasabi na ito'y Diyos-Diyosan sa ibang bansa, halimbawa sa Malaysia ba galing, o sa Egypt, o sa China, o sa Japan, o dito sa Pilipinas, ninunong Diyos-Diyosan, antigo, gawa sa ginto, whatever mga kapatid, yan ay may dalang sumpa. Galit ang Diyos sa mga bagay na yan. Dahil yan ay Diyos-Diyosan. Tanggalin mo na yan sa bahay mo. Huwag mong panghinayangan, alisin mo sa bahay mo. Sunugin mo o durugin mo, tanggalin mo sa bahay mo. Kasi hindi ka lugod kay Lord. So mga kapatid, sikapin natin na gawin yung kalooban ng Panginoon. Meron tayong choice. Sana gamitin natin yung ating free will in submission to God, in obedience to God's will. Huwag yung in disobedience. Okay? Huwag sa pagsuway. Hindi yun makakabuti para sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay pagpalain.
pero dapat tayong maging tapat sa ating covenant with God. Thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, patuloy na manalangin, patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Ibahagi natin ang mabuting balita. Ibahagi natin ang pagliligtas ng Diyos sa ating pamilya. Let's take this opportunity para i-share ang gospel kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa mga anak. Ito yung pagkakataon. Samantalain natin. At syempre patuloy na ipanalangin natin ang ating Pangulo. Hindi madali ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Siguro nga sa lahat ng mga naging Pangulo, siya yung may pinaka mahirap na gampanin kasi nga sa panahon na ito. Let's pray for God's divine wisdom para sa Kanya and divine strength. Makakilala siya kay Lord. Tapos mapaligiran siya ng mga godly counselors na magtuturo sa kanya ng tama kung ano yung kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. Sige po, sa oras na ito, tayo manalangin na. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Lord, matuto kami sa mga naganap na noong unang panahon, sa lumang tipan o sa bagong tipan. Help us, Lord, na gawin yung tama. Gawin yung kalooban mo sapagkat ito rin yung makakabuti sa amin. Sana, Lord, matuto na kami at huwag na namin gawin yung mga pagsuway na ginawa ng mga tao sa Old Testament o sa New Testament. Help us, Lord, to be faithful to you. Pagpalain mo rin po ang mga kapatiran ko na kasama ko ngayon. Bless them, Lord, physically, spiritually, financially. Provide for all their needs. At nawa, Lord, give them a heart or create in them a heart created after the heart of our Lord Jesus Christ. Para sa aming lahat, Lord, magkaroon kami ng puso na nakatulad ng puso ng aming Panginoong Yesus. Handang sumunod, handang magpasakop, handang gawin ang lahat na nagmumula sa pusong nagmamahal sa iyo, na buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Father in heaven, tinataas din po namin sa inyo si Pangulong Duterte. Lord, we pray for your divine wisdom na ibigay mo po sa kanya. Alam namin, Lord, na hindi madali yung nangyayari ngayon eh. At alam namin na sa kanyang edad, nahihirapan din siya, Lord. It is a big burden na napasanin sa balikat ang buong sambahayan ng mga Pilipino. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas si Pangulong Duterte para magawa niya ito. At bigyan niyo po siya ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang magawa po niya yung pinakamabuti para sa aming bansa. Paligiran niyo rin po siya, Lord, ng mga godly counselors na tutulong sa kanya para malaman ang kalooban mo at para po magawa ang kalooban mo. Lord, mahabag ka po sa aming bansa. We pray, nawa nga po, madiscover na namin yung cure para sa COVID-19 na ito. At nawa nga po makapag-produce ng napakarami na lahat ng mga Pilipino ay makatanggap o magkaroon ng protection na ito. Makakuha ng gamot na ito, Panginoon, for protection. Pero syempre, Lord, more than those medications, ikaw ang aming tunay na protection. No weapon formed against us will prosper. Because of you, Lord, you are our shield. We pray na patuloy mo po kaming lukuban ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Cover us with your shield of protection. Lagi kaming nasa ilalim ng iyong pakpak. Hindi kami magagalaw ng kaaway. COVID-19 will not come near us. In the name of Jesus,
because you are our refuge. You are our shelter. No harm will befall us because you are our God. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang inyong bayan. Pagpalain niyo po ang Israel. Naway manumbalik na po sila sa iyo. Pagpalain niyo po ang buong mundo. Kahabagan niyo po, Ama. At nawa po'y dumaloy na ang kagalingan sa lahat ng mga tao na infected na ng virus na ito. Let your healing flow upon their bodies, Lord. At nawa maging mahina na ang virus na ito hanggang sa mawala na ng epekto sa mga tao. In Jesus' name. Thank you, Lord. We believe that you are good and that your mercy endures forever. And we believe that you are the God and our Father who hear us when we call. Thank you, Lord. Ingatan niyo po kami, Ama, sa buong araw na ito. We praise you, we worship you, and we adore you. Sa iyo po, Amang Banal, binabalik namin ang kataas-taasang papuri, pagsamba't pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.